pa lang ng araw, pumalaot na ako sa Lake Buhi sa Camarines Sur. Ang pakay ng aming grupo, manghuli ng pinakamaliliit na isda sa buong mundo na pwedeng kainin. Ang sinarapan. So siguro nagtataka kayo bakit sinarapan ang tawag doon sa mga maliliit na isda. Hindi dahil sa masarap siya, pero dahil yung ginagamit na material para mahuli siya, ang tawag ng mga Bicolano doon ay sarap. Kaya sinarapan. Gawa ang sarap sa pinong lambat, kaya siguradong wala raw kawala ang mga sinarapang isda. Saan niyo po ba nahuhuli yung sinarapan? Yung sinarapan dito sa sa mga gamot dito. Diyan nagtatago. Diyan nagtatago. Sa ilalim dyan. Sa ilalim. Mahirap hulihin itong mga isdang ito kasi bukod sa napakaliit nila at saka may pagka-transparent sila, lumalabas lang sila kapag madaling araw. Kapag pumutok na yung araw, magiging mainit na yung tubig, magtatago na sila sa ilalim. So, ang ginagawa nila ngayon, merong malaking parang net, yung sarap kung tawagin nila. Tapos may isa sa kanila na ang gagawin, sisisid sa ilalim. Parang bubugawin yung mga sinarapan para pumasok sila doon sa ating net, sa ating lambat. Sobrang amazing kung paano sila nang huhuli ng sinarapan kasi malabo yung tubig eh. Parang hit and miss. Eto na ang aming nahuling sinarapan. Sinarapan! Ang liliit! Grabe! Pero kung may kalamansi, pwede na. Isa ang Lake Buhi sa mga lawang tinitirhan ng mga sinarapan. Endemic sa mga lawa at ilog sa Luzon, partikular na sa Bicol Region ang sinarapan. Ibig sabihin, sa buong mundo, dito lang ito matatagpuan. Kaya naman dito niya nakuha ang scientific name na Mystictis luzonensis. Karaniwang singhaba lang ito ng 5 centavo coin. Sizes ng sinarapan nasa maximum of 14 millimeters. So nabubuhay siya sa tabang. Malambot yung sinarapan. Tapos kamaliit, malaki yung mata, itim yung mata. Yung katawan niya parang transparent. Taong 1641 nang pumutok ang Mount Asog na mas kilala ngayon bilang Mount Iriga sa probinsya ng Camarines Sur. At dito nabuo ang lawa ng Buhi. Sinasabing nung mga panahong iyon na rin nagsulputan ang mga isdang sinarapan. 1902 nang matuklasan at pag-aralan ito ng American scientist na si Dr. Hugh Smith. Magmula noon, isa na ang sinarapan sa mga pangunahing isda na hinuhuli ng mga taga-Buhi para kainin o ibenta sa pamilihan. Naitala rin sa Guinness Book of World Records ang sinarapan bilang world's smallest edible fish. Mabibili ito sa halagang 200 pesos kada kilo. Ang mga bagong huling sinarapan, pinipigaan lang daw ng kalamansi ng mga mangingisda para ikilaw. Instant ulam na! 1940s naman nang maisipan ng mga Bicolano ang iba't ibang putahing sinarapan. At isa na rito ang inunon. Paano nga ba dapat niluluto yung sinarapan? Kasama ko ngayon dito si Chef Gao. Ituturo sa akin yung the Buhi way of cooking sinarapan. Alright, ano ba yung tawag dito sa dish na to? Yung dish po natin, tinatawag po ito na inan-en. In. Yes. Ganon. Inan-en. Kailangan ganon yung pagkaka-pronounce. Una nating ilalagay yung sibuyas po natin. Pero yung pagkakahiwa mo dun sa tomato, hindi siya yung talagang maliliit. Opo, kasi po,
parang dudurugin na rin natin siya dito. Pwede na po natin ilagay yung sinarapan. Sinarapan. Wow. Kamatis. Okay. Tapos, tututay lang natin siya haluin lang ng haluin. hanggang maging golden brown na rin yung sinarapan. Then, add tayo ng salt and pepper. Salt and pepper. Itong dish na to, kailangan ng maraming patience. Ang gusto nating ma-achieve dito, yung matuyo siya, yung para na siyang sinangag. So, ilalagay na natin yung ating maligay. Apo. Ayan na po, Alright. na po yung sinarapan natin. Okay, tara. Wow! Inanan ang tawag dito. Tikman natin. Sinarapan ang sinarapan. Ang sarap nito sa kanin. May pagka, hindi naman siya crunchy talaga, pero ang sarap, ang ganda ng texture niya kasi dry na siya. Pero noong 1970s, nanganib na maubos ang mga sinarapan sa Lake Buhi dahil sa overfishing. 1940s to 50s, masagana. Marami ang nakukuhang sinarapan dito sa amin. 1970s, naka-discover sila ng motorized bangka at we call it sakag. Mas malaki na siya. Kahit gabi, nakukuha yung mga sinarapan. So, pati yung mga egg niya, nakuha na. Nailagay sa listahan ng endangered species ang sinarapan. Ipinagbawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang panghuhuli ng mga ito. At para muling maparami, naisipan ng mga local government unit na i-culture ang mga sinarapan sa iba pang mga lawa sa Bicol. Sa ngayon, ipinagbabawal ang pangingisda sa Lake Buhi habang regulated naman ang panghuhuli ng sinarapan sa iba pang lawa at ilog sa Bicol. Tuwing summer lamang pwedeng mangisda ng sinarapan at kailangan ng permiso mula sa LGU. Pero hindi naman ito na-discourage ang mga mamamayan na magluto ng kanilang paboritong sinarapan dish tulad na lang ng ginataang version nito. Kapag nasa Bicol ka, hindi mawawala sa kanilang mga putahe ang gata at sile. Tama ba, Chef? Yes, ma'am. At kapag nandito ka sa Buhi, hindi rin mawawala ang sinarapan. Game! So, ganun ulit. Gisa lang. Sibuyas. Bawang. Siyempre, kapag nagluluto tayo ng mga dishes na may gata, huwag kakalimutan yung luya. Yan din yung nagpapalabas dun sa kakaibang flavor ng ng gata eh. Saka po, pang-alis na rin. Pang-alis ng lansa. Ilagay na natin yung sinarapan. So, separate iluluto yung gata, hindi hahalo dyan. Yun. Yung gata. So, pakukuluin lang natin itong gata. Susunod po natin yung siling haba po. Siling haba. Mga 3 piraso lang. Opo. Diyos ko, Lord. Hindi ka nga naman Bicolano kung hindi ka magsisili. So, Pwede na po natin. bukod dun sa siling haba, meron pang ginayat-gayat na sili. Ay, ang anghang nito! Alright! Ready na ang ating ginataang sinarapan. Nice! Looks good. Smells good. Laging nakakatakot tumikim ng mga Bicolano dishes kasi alam mong maanghang siya. Ang sarap. Ang anghang. Pero sarap ah. Guiltless. Kasi walang fat content yung maliit na sinarapan. Unlike yung mga nilalagay natin pang sahog sa Bicol Express na baboy.